change forever, ever, or never mind. Oh, Alright, so welcome back to another brand new video. Wait lang, tagilid yung cam. Parang di pantay ah. So sa video na ito guys, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga best features na itong si Tecno Pova 6 Neo. Marami na akong naibigay sa inyong details about sa smartphone na ito, pero teka lang, tagilid talaga yung cam eh. Parang di talaga pantay eh. Pero marami pa akong hindi pa napapakita din. So simulan natin yan dito sa kanyang NFC. Meron dito nakalagay guys, kung di nyo napapansin. I-focus ko yung cam guys, saglit lang to. Ayan guys, NFC. Ayan, NFC. Kita guys? So, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng NFC. Lalagay ko na lang yung description ng NFC dito sa gilid ng video kung ano yung definition niya. Hindi ko pa alam guys, search ko pa yan. So, eto na nga siya. Nakalikot ko lang din to kasi kinakalikot ko. Nag-explore na tayo. NFC, yan siya. So, put the NFC sensor close to an NFC reader to use cards or make payments. Yo, this is crazy, man. So, ano siya, no? Supported siya ng mga top payments, no? May nakalagay dito is, ano yun? Tap to pay. Pay with, wait lang. Saan yun? Saan nakalagay? Access. Ayun, add card. Yan. So, hindi ko alam kung paano ito pagganahin guys. Pero supported siya ng NFC na to. Kung paano ito ginagamit guys, search na lang din sa YouTube. Hindi ko na gagawa ng video yan. Hindi ko na, ano yan guys, sakop yan. So, alright, so next tayo. Next feature na nagustuhan ko sa kanya. Meron siya dito sa settings to guys. Settings bandang gitna. Katabi ng special function, merong Ella. Sino ba si Ella? Yan. So, Ella Voice. Yan. Tinurn off ko to guys. AI, ano siya, assistant. AI, ganun, assistant. Ay, no, voice assistant. So, parang kagaya lang din nung ano natin, yung mga vino-voice command natin kay Google Assistant ba yun? So, parang katulad lang din siya nun guys. Yan. Meron siyang sarili niyang AI voice assistant na bukod pa yung kay Google, and meron din Ella Translate. So hindi ko pa inactivate guys, hindi naman ako sa ngayon interested dyan, pero kung kayo gusto nyo gamitin yan, i-activate nyo lang yan guys. So dumako naman tayo guys dito sa kanyang camera, no? So yung AI cam is good na good. Lalagay ko yung itsura ng mga photos na itong AI cam 50 megapixel natin dito sa screen, no? Para makita nyo yung mga itsura nung na-capture ko. And then, ito yung mga settings niya sa video, guys. Meron siya ditong, okay, 2K HD, 30 FPS, 1080p, 60 FPS. Sobrang smooth na ito, guys. Sobrang smooth nung 1080p 60 FPS. So, yung 2K HD natin na 30 FPS lang yan. Hindi nag-focus yung camera ko guys. Sorry. Okay. I-dictate ko na lang. Tapos yung isa is 30 FPS 1080p. And then yung pinakamababa is 720p 30 FPS. Dito sa 30 FPS 1080p, meron siyang ultra steady mode guys. Ayan, ito siya. Hindi kasi nag-focus cam ko. Itong maliit na icon na to, na parang phone, tapos may, basta yan, nag-iisa lang yan na icon katabi ng camera quality. Ultra steady mode yan. So, pwede natin siyang i-off, pwede natin i-on. So, mas maganda kung naka-on na yan. So, anong purpose na ito guys? Lalagay ko yung video quality niyan dito. Ano ko dito? Yung difference nung may ultra steady mode sa wala. No? Tapos kung ano rin yung quality camera nung 2K HD. Sobrang linaw ba niyan? Sobrang ano ba niyan? Sobrang lupit ba niyan? So, pakita ko dito guys. Ilagay ko dito yung mga recorded videos ko. I-pop up ko dyan para makita nyo. Naman guys, 2K HD, 30 FPS din. Parang dun sa ultra steady mode natin. So, kanya lang bahala mag-set nyan guys. Based sa pangangailangan nyo kung kailan nyo gagamitin yung mga quality na yan. May kanya-kanya talaga silang ano ba? Special
features, parang ganun. So, kayo na lang mag-adjust din guys. Yan. 2K HD yan guys. 30 FPS. Yan. Maganda yung quality ng camera ni Tecnopova 6 Neo. Yan. Alright guys, ito 1080p 60 FPS. Yan siya guys. Yan. Yan. Okay naman po yung cam. Sobrang ganda ng quality ng cam. Okay. Yung FPS na 60 FPS, sobrang smooth guys. Sobrang smooth. Hindi na supported ng ultra steady mode yung 60 FPS. Sa 30 FPS lang po yun. Yung 1080p steady 1080p 30 FPS ultra steady mode. Dun lang talaga yun. So, nagbo-bike ako ngayon guys. Nasa labas tayo. Ipapakita ko lang sa inyo yung ultra steady mode ni Tecnopova 6 Neo. So, meron siyang special feature na ultra steady mode sa kanyang camera. 1080p 30 FPS. Alright. Yan. Napaka-stable guys. Sobrang stable. No? Yan, dumaan ako sa humps. Pero parang walang bump na nangyari sa camera natin. So perfect na perfect siya. Perfect na perfect ito for motovlogging or kung bikeries kayo, no, mga travel vlogs, pang montage sa mga pinupuntahan nyo outdoor, yung mga pinupuntahan nyo na kung ano man yan. 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 Parang walang alog talaga guys. Sobrang smooth talaga guys. So, parang walang alog. Wala talaga akong nakikitang alog. Sobrang stabilize niya. And then pakita ko rin mamaya guys kung ano itsura niya kapag wala tayong stabilize mode. Guys, 30 FPS 1080p. Okay, pero hindi na to stabilize mode. Wala na tong stabilize mode. Wala nang ultra stable mode to. Yan, ganito yung tsura niya guys. Ganito talaga yung klase ng vibration kapag nasa regular cam ka. Yan, ganito siya guys. Sa humps, dadaan ako ng humps. Boom. Kitang kita yung impact. So, ganun siya guys. Oops. Yan. Yan guys, kita nyo yung diferensya ng dalawa. So, laking tulong nung ultra stable mode sa mga ganitong klase ng rides para sa mga bikeries, mga motovlogger dyan. Goods na goods. Sa camera guys, okay na okay siya. Ang daming features ng kanya camera guys. Yung super night mode niya is maganda rin. Lalagay ko dito, ipa-flash ko dito yung mga photos na nakuha ko and videos. So dumako na tayo sa next feature natin, yung floating tab, no? Floating tab. So dito muna tayo sa mga social media applications, for example to, Facebook. So scroll tayo dito, scroll. Tapos biglang may nag-notify sa TikTok mo. So dito ko lang yung guys ini-swipe. Swipe mo diyan, lalabas ng mga application. Piliin mo yung gusto mong buksan. So TikTok. Ano ba may notification ka sa TikTok. Yan. Sana. Yan. Meron ko ditong inbox. May post. Ano to? Ads. Yan. Yan. May ads ka. May dyan. Message ka dyan. Yan. Balik mo dyan. Scroll. Dito, scroll. Pwede siya. Resize. Pag i-resize mo siya guys, dito sa may corner, sa ibaba. Yan. Dyan mo siya i-drag. Hold mo lang for 2 to 3 seconds. Dito. Hold. Ayan. Pag nag-umilaw yung buong, tab mo ng kulay blue, iilaw yan, kulay blue, tapos i-resize mo na. Katapos, dito guys, sa may bandang ibabaw niya, may 3 lines. Diyan mo siya i-hold, tapos kung gusto mo ilipat dito, bahala ka na. So, dyan. Ang tanong, pwede pa ba magdagdag ng apps? Balikan natin Pwede pa ba magdagdag ng apps? Pwede pa. Okay. Bukas tayo dyan. Halimbawa, gusto natin buksan sino ba pwede natin? Si YouTube. Yan, halimbawa si YouTube.
O yan, resize natin ulit. O dito na, o dito, dito. Galaw-galaw mo yan. Galaw-galaw mo yan. Galaw-galaw mo to. Galaw-galaw mo to. Pwede. So, pwede rin yan dito pag in-game kayo. Pasok tayo sa ML. O yun, so ayun guys, nasa ML na tayo. Halimbawa, ano kayo, rank game. Tapos loading, picking ng hero. Tapos bagot kayo. O swipe kayo sa kaliwa. Tapos mayroong mga apps dyan. Pindutin mo yung TikTok. Okay, tuloy ang ano mo. Tuloy ang scrolling mo. Manood ka ng mga paborito mong vloggers dyan. Manood ka ng mga paboritong meme or vines. Yan, scroll ka dyan. Scroll ka dyan. O kunyari, pwede rin dyan Messenger. Pwede rin dyan Messenger, Facebook, Google Chrome. Depende kung ano yung gusto nyong silipin na application. Habang naghihintay kayo sa, kunyari, patay kayo sa laro. Cool, ano kayo, bago 30 seconds, bago kayo mag-respawn. O scroll ka muna dyan. Yun. So, marami kayong pwedeng gawin sa feature na floating tab. Kaya ayos, ang ganda. So, next na tayo ulit. Isa sa nagustuhan ko pa dito is yung weather forecast niya, no? Buksan natin. Nasa labas lang yan guys dito. Weather. Or may application yan. Search nyo na lang dyan sa may, dito ba? Search nyo lang dyan. Weather. Weather. O, yan. O, yan. Diba? So, bandang gitna, meron ditong radar map, no? Ito, precipitation. Makikita natin dyan kung ano na status ng kalangitan. Okay. So, ayan sa ngayon. Yan, ganyan. Yan. Yan. So, malalaman natin kung may bagyo ba talaga sa loob ng Philippine Area of Responsibility. No? Wind force. Yan, may ganyan din. Yan. Dito yung mga level niya, no? Yung level ng wind force. So, andyan yung mga details, guys. Kompleto naman siya. And then temperature, yan. Yan. Diba? Ayos, diba? Yung iba kong, yung Itel P55 5G ko, wala siyang ganito eh. Siguro sa mga Android 14 to. Pero yun, ang ganda. Ayos. Ito na yung last, guys. Sabi ko na ba lahat? Parang nasabi ko naman na lahat eh. Iniisip ko nga kung may nalagpasan ako eh. Pero, iiwan ko na sa inyo yung iba. Kung may makalikot kayo dyan na magandang feature niya na di ko nasabi, iwan ko na sa inyo guys. Ito yung last. Yung flashlight niya. So, ito, ang lakas ng flashlight niya guys. Parang ring light. Bilog kasi siya. Bilog siya, yan. Ang lakas niya talaga guys. Kapag nag-capture kayo ng picture sa madilim, kuwang-kuwa niya talaga. Bukod sa malakas yung flashlight niya, meron pa siyang 3 different modes ng flashlight. Yan. Yan, meron siyang flash sa front. Ayan o. See? Pag magsa-selfie kayo, tapos madilim, meron na siyang selfie light. No? Okay. Pwede rin siya sabay na bubukas. Harap at likod. Yun. Diba? Kung titingnan nyo guys, parang ordinary ano lang siya. Parang walang flash, no? Parang cam lang ang nandito sa harapan, tapos ordinary, smartphone, ordinary lang siya. Pero may flash pa lang nakatago dito sa gilid. Hindi siya kalatang halata eh. So, ayos, ang ganda. Kasi iba dati, yung mga flash, kitang-kita mo dito eh. May parang white dyan na bilog na ma-identify mo as flash siya. Pero dito, hindi mo siya ma-locate na nasan yung flash nito. Yan. So, ayun, nasabi ko na halos lahat guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo itong video. And please leave a like and subscribe. I'll see you guys next time.